Let's proceed to New Testament reading. Let's open our Bible to James 2, James 2, verses 14 to 26. James 2, 14 to 26. Okay na po. 14 to 26. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you will. Keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do." You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish men, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous or for what he did when he offered his Isaac on the altar? You see that his faith and his action were working together, and his faith was made complete what he did. And the scripture was fulfilled that says, "Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend." You see that the person is justified by what he does and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Ito po yung salita nila. Good morning po. Pagpasensyahan niyo na yung boses ko kasi nag-concert ako eh. May isang pastor at saka isang Muslim, magkaibigan sila. So yung pastor, kinausap niya yung kaibigan niyang Muslim, ang sabi niya, "Gusto ko tang invite sa church namin." Sabi niya, "This Sunday." Sabi niya gano'n. Sabi ng Muslim, "Kaibigan, hindi ako pwede." Kasi Muslim nga eh, di ba? Lagyan natin ng tone. Bakit? Kasi meron kaming sambang mga Muslim sa aming moske. Hindi, sige, pagbigyan mo lang ako itong linggong ito, I guarantee you, after nitong pagsimba natin sa simbahan namin, magpupunta ako sa moske nyo para sumamba. Sabi niya, "O sige." So nagkasundo sila. Nung Sunday, dumating yung Sunday, papasok pa lang sila doon sa simbahan, yung Muslim nahuli. So hinanap ng pastor yung Muslim at hinuhubad niya yung sapatos niya. Ang sabi ng pastor, "Kaibigan, wag mo nang hubarin yan sapatos mo. Okay lang." Niya, "Wag mo na akong alabalahin, kaibigan. Kaming mga Muslim, ganito talaga kami sumamba kay Allah." So, gano'n nga nangyari. After the service, nawala yung sapatos ng Muslim. So, syempre, logical conclusion, may kumuha, may nagnakaw. So, itong pastor, parang nahiya siya, gusto niyang palitan yung sapatos ng Muslim, yung kaibigan niya. Pero sabi ng kaibigan niya, okay lang yan. So, the following week, naalala ng Muslim yung pangako ng kaibigan niyang pastor. So, in-invite niya doon sa mosque nila at sinabi, "Kaibigan, naalala mo pangako mo sa akin. Tayo ngayon sasamba sa aming mosque." Okay, walang problema yan. Pupunta tayo. Sige, sasamba tayo. So, nung nandun na sila sa mosque, hinubad ng Muslim yung kanyang panyapakuli. Tapos yung pastor, dire-diretso sana. Pinigil siya ng Muslim. Ang sabi, "Kaibigan,
Kaming mga Muslim, ginagalang namin ang aming moski. Kaya hubarin mo ang iyong panyapak. Sabi ng pastor, baka mawala eh. Ang sabi ng Muslim, kaibigan, huwag kang mag-alala. Walang Kristiyano dito. Nakakatawa po, no? Pero may kirot sa puso natin. May kirot, di ba? Ang katotohanan. Faith without works is dead. How are your works? Pananampalatayang walang ebidensya. Bago tayo mag-proceed, gusto ko po lang sa inyo yung context nito. Ano po yung nilalaman ng Santiago or James chapter 2 verse 14 up to verse 26. Naalala ko nung bagong Christian pa ako, ang pagkakaalam ko ng James is Jaime. So hanap sa Bible ko, asan ba yung Jaime? Yung pala Santiago. So baka po merong dito sa inyo, ang James po ay Santiago. Okay. Verse 14 to verse 16, verse 14 to verse 26 ng James, may mga ibang commentary po kasi na mababasa kayo na parang ang dating kinokontra ni Santiago yung mga interpretasyon sa katuruan ni Pablo regarding sa faith. Sa mga reformer during time nila John Calvin, nila John Knox, nila Martin Luther, kung pag-aaralan niyo po yung church history, tatlo po yung battle cry ng mga reformer. Sola fide, which is faith only, sola scriptura, which is the Bible only, and sola gratia, or by grace only. Biblical po siya. Basahin po natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 10. Ang problema po sa atin kasi, usually mga nakikita kong tracts, pinuputol na natin yung verse 8 and 9 lang. Pero kung babasahin po natin yung verse 10, ang sinasabi po rito, tayo'y kaniyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yeah? Very clear. Sa paggawa ng mabuti na itinilaga ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Okay. Sa Tito po, chapter 3, verse 5 up to verse 7. Sa verse 5 po, ganito po ang sinasabi ng Tito. Ito po ay bago mag-Hebrews. Tito, chapter 3, verse 5. Basahin po natin Tayo'y iniligtas. Past tense po. Iniligtas niya tayo. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Nailigtas niya tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo or born again, na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay or new life sa atin. Verse 6 and verse 7, sinasabi po doon, ibinuhos ng Espiritu Santo ang kanyang banal na Espiritu upang tayo'y pabanalin. Sa New American Standard Bible po, ganito po yung pagkakasulat ng verse 7. That being justified, pinawalang sala, by His grace, we might be heirs or tagapagmana according to the hope o yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung mapapansin niyo po yung mga verse na yan na aking binanggit, faith and works are inseparable. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Kaya mali po yung katuroan na faith plus works. So gusto ko lamang pong bigyan ng pundasyon itong pag-aaralan natin ngayong umaga na hindi po natatamo ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Tanging sa the grace of God at sa habag ng Panginoon po lamang. Kahit na ikaw, nasabi mo ikaw na yung pinakabanal na tao, hindi mo pa rin matatamo ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, sa pamamagitan lamang ng grasya ng Panginoon. Anong koneksyon ng pananampalataya sa gawa? One time po noon, nakasakay ako noon, alam ko nakwento ko na sa inyo rin to Yung challenge kami before na ni Pastor Bob,
na magbahagi ng salita ng Diyos. So one time nun, kasama ko si Dang ata nun, nandun kami sa taxi, may pupuntahan kaming Bible study. Ang nakausap namin, isa siyang member ng isang sekta. Hindi na natin babanggitin kung anong sekta yon, no? Ang pagkakaalam niya na ang kaligtasan nakukuha sa pamamagitan ng mabuting gawa. So sinabi ko sa kanya, tinanong ko, ito po yung logical na paliwanag ko sa kanya. Kayo po ba ay driver? Kayo po ba ay nagdadrive para maging driver? O driver kayo, kaya kayo nagdadrive? Ano po sagot sa tingin niyo? Kaya siya nagdadrive dahil siya ay driver. Bilang mga mananampalataya, kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maging Kristiyano. Tayo ay Kristiyano, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Ganon din po, yung sinasabi ni Santiago rito, hindi niya kinokontra si Pablo, bagkus pinagtitibay niya yung sinasabi ni Pablo, the faith that yung pananampalataya, ang faith will save you through grace through faith. Okay. Medyo naguluhan ako doon . Dito sa Ephesians, Santiago chapter 2 verse 14 to verse 16, pinapakita lamang dito ni Pablo na ang kautusan ng Diyos sa mga anak niya ay dapat isupply o tugunan ng mga medyo nakakaangat sa buhay. Di ba? Basahin po natin. Santiago chapter 2 verse 14 to verse 16. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ng sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbiis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may maidudulot bang mabuti sa kanya iyon? Sa Deuteronomy chapter 15, verse 7 to 8, Deuteronomy chapter 15, verse 7 to 8, hindi ko na po babasahin yun para sa medyo mahaba-haba pa ang ating oras. Dito sa verse na ito, iniutos ni Yahweh sa mga Israelites na kapag may nakita silang nangangailangan o ng mga may hirap, i-provide nila ang kanilang pangangailangan kung meron sila nakikita. Pero, ang ginagawa ng iba, yung sinasabi ditong patnubayang kanawa ng Diyos o sa salitang English or sa salitang Hebrew, shalom, ito po isang farewell blessing na binibitawan ng mga Israelites. Shalom is go in peace sa mga Hudyo. Ito ay farewell blessing. Ngunit sila ay intusan na magpakita ng kabutihan or hospitality. Diba? Hospitalidad. Sabi nila, ang mga Pilipino raw very hospitable. Examine natin, totoo kaya. Bago po kayo magalit, gusto ko pong ilinawin sa inyo na every time na nag-i-speak po ako dito, hindi ako nag-i-speak yung dahil sa nakikita kong problema dito sa local church, dito lang sa church na ito. Ako po ay nag-work sa isang Christian organization. Yung Christian organization po namin, diverse po yung ministry niya. Meron kaming publishing, meron kaming orphanage, meron kaming school, at meron kaming church assistants, kung saan nagpupunta-punta kami sa iba-ibang churches all over the Philippines. So yung mga nakikita kong mga problema, parang na-absorb ko po yan. Like one Sunday, nagpunta po ako sa isang church, 62nd year anniversary. Ika-62 taon ng celebration nitong church na ito. So nakita ko, na-bless naman ako dun sa nakita ko sa church. Sabi ko, wow, meron pala silang ministry sa mga homeless, yung mga walang matirhan. So naalala ko tong verse na ito, yung James chapter 2 verse 14 to 16, okay na sana. Pero nagulat na ako, biglang may sumigaw. Kasi may libre silang hotdog doon yung mga, libreng hotdogs, may sigaw ganon, almusal. Siguro itong taong to, so sobrang gutom niya, hindi niya na naisip na meron pang hindi kumakain.
hindi pa ito mananampalataya. Ang nangyari, ang nakakalungkot po, yung babae, sinigawan niya, sabing tama na eh. So parang yung taong to napahiya. Sabi ko, okay na sana. Ang problema, bakit ganun ang naging attitude niya? Di ba? Yung ginagawa ba niya galing sa puso o galing sa nguso? As Christians, yung mga ginagawa kaya natin, let us examine ourselves, yung ginagawa kaya natin in line with the Scripture, in line with the Word of God. Nung ginagawa ko po itong mensaheng to, sabi ko parang ayoko na mag-preach ha. Sabi kasi ni John Owen, isang Puritan writer, no man preacheth his sermon well without preaching it to himself first. Every time na gumagawa ako ng message ko, akong unang tinatamaan na mensahe ko. Sa totoo lang po. Lahat po ng tumatayo, pastor dito, o sino man tao rito na tumatayo, ganun lagi ang sinasabi nila. Unang kakausapin ka ng Banal na Espiritu, ano yung kahinaan mo, ano yung kakulangan mo sa buhay mo. Hindi po kami perfect. We are not perfect. Ang aming heart can be easily deceived. Ang sabi po na ni Jeremiah, the heart is deceitful above all. No one can understand it. Balikan po natin yung ating message, no? Is that what we call Filipino hospitality? Yung word naman na be warm sa New American Standard Bible po, tumutukoy naman po ito sa mga walang tirahan sa Jerusalem. Sabi kasi rito, di ba? Patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Di ba? Tumutukoy ito sa mga walang tirahan sa Jerusalem. Mataas na lugar pag winter. So grabe ang lamig doon. So sasabihin mo sa tao, sige, magpakabusog ka, patnubayang kawa ng Diyos. You have faith, but you don't have the works. Ang works po kasi, parang isa itong resibo. Di ba pagka, naalala ko nun yung sa pamangking ko, nasira yung cellphone niya. Nasira yung cellphone niya. So, ang unang hinanap sa akin ng tao, yung proof of purchase ko. Alam niya na cellphone yun, bago, di ba? Bagong tignan, wala namang gas-gas. June lang namin binili, July, mga ilang, 1 week pa lang. 9 days pa lang nakalipas, sira na. So, pumunta ako sa service center. Ang una niyang hinanap, yung proof of purchase ko. Ano yun? Yung resibo. Bilang mga mananampalataya, ang titignan ng tao sa atin, hindi yung faith natin, ang galing naman ng faith nito. No. Ang titig nilang una, yung works natin, yung gawa natin. Asan ang resibo mo? Asan yung patunay na ikaw ay isang Kristiyano? Kaya every time na medyo may strong discussion kami ng wife ko, sasabihin niya sa akin, pastor ka pa naman. Sabi ko, hindi ako pastor, evangelist. Pero lagi sinasabi, Christian ka ba? Di ba? Asan yung evidence of faith mo? Asan yung works mo? Diba? Verse 17. Gayon din naman, kaya ito yung logical conclusion, gayon din naman, may patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Faith and works, pananampalataya at gawa. Hindi faith plus work, conjunction po siya, so magkadugtong. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Dito po sa verse 17 hanggang verse 20, meron pong isang Greek philosopher na si Epictetus. Every time na meron silang oral discussion, sasagot yung kalaban ng ganito. At sasagutin naman niya ng ganito. Siyempre, yung the greater yung may ebidensya, ayun yung panalo sa discussion. Ayun po yung context ng verse na ito. Yung pagkakasulat ni James. So, sinasabi nito, ngunit may nagsasabi may pananampalataya at may gawa ko. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So, anong mas matibay? Action speak louder than words. Diba? Kaya pansinin nyo, ginagamit ng Panginoon, you are the light of the world, visible, nakikita. You are the salt of the earth, asin ng sanlibutan. Bakit? Yung asin, kapag nilagay mo sa pagkain, may pagbabago, may changes. Malalasahan mo yung
as alat o malalasahan mo yung sarap o yung linamnam ng pagkain. Somewhere in Colossians, hindi ko na maalala kung saan yon, sinabi seasoned with salt, di ba? Seasoned with salt. Bakit ginamit na word na seasoned with salt? Kasi, di ba pansinin mo pagka may isang tao, mayroong isang tao kang nakausap, na ang sarap kausapin, parang ayaw mo nang matapos yung conversation mo dun sa taong yon, yung pag-uusap nyo. Bilang mga mananampalataya kaya, kapag may nakausap ba tayong tao, ayaw na tayong paalisin? Or, gusto na tayong sipain? Sige, umalis ka na nga sa harapan ko. Parang naiinis na sa atin. Di ba? Examine ourselves. Itignan natin yung ating sarili in light of God's Word. Verse 19, sumasampalataya ka na iisang Diyos, hindi ba mabuti yan? Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kalakip na gawa? Sa verse 21, dito yung ultimate example, pinakasukdulang halimbawa ang ginamit ng writer dito, si Abraham. Si Abraham, ang sabi rito, ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Diya'y makikitang magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Sa English translation po, ang ginamit pong term, it was reckoned to him as righteousness or credit to him as righteousness. Nilagyan ng stamp ni God, nilagyan ng approval na genuine itong pananampalataya mo. Authentic itong pananampalataya mo. Sa panahon kaya natin, masasabi kaya ng Panginoon, you have a genuine faith. You are an authentic Christian. Verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya binilang na patuwid, ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diba? Ang sabi ni Jesus, I will no longer call you my servant, but I will call you my friend. Diba? Pagkakaibigan, diba? Kabady mo. Kumbaga sa mga sundalo pamista. Diba? Verse 24, diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik or mga spy ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y binilang na matuwid. Kung pag-aaralan niyo po yung family tree ni Jesus, diba? Ang sabi ng ibang mga liberal na scholar, hindi raw malinis ang family tree ni Jesus. Pero hindi na alam, hindi sila nagbabasa siguro ng Bible or hindi nila alam ang Biblia nila. Kaya naisama si Rahab doon because of his faith and because of his example. So nilinis na siya ng Panginoon. Yeah, imagine mo yung family tree ni Jesus, ando si Rahab, di ba? Si Bathsheba nandun din ata. Si David. Si David, a man after God's own heart. Pero bakit pumatay siya? Nangalunya siya. Pero ang God kasi, hindi niya tinitignan how many times you fall, but how many times you get up. Hindi rin tinitignan ng Panginoon kung gaano ka kaganda nagsimula, kung gaano kaganda ka natapos. Kaya yung mga example dito ni James, puro mga ultimate example po to. Si Abraham, the father of faith. Why? Sino po bang mga tatay na rito? Sino yung handang mag-sacrifice sa kanilang mga anak? Ako, hindi ko kaya i-sacrifice si Hannah. Palayasin lang siguro pwede. Yung papalo ko nga lang minsan nasasaktan ako eh. Di ba? How much more yung i-sacrifice mo, di ba? At sabihin mo sa anak, i-sacrifice kita. Di ba?
ultimate talagang ano yun. Example, yung ginawa. Verse 26, patay ang katawang hiwalay sa espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Yung verse 26 po, yung mga sinaunang tao, naniniwala po sila na yung kaluluwa, katawan, at espiritu ay hindi pwedeng maghiwalay. So, yung pinakita rin dito, yung inalimbawa niya, na ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. So, napakadaling sabihin na Christian tayo. It's easy to say. It is easier said than done, di ba? Ano po ba yung mga practical na suggestion para natin makamit yung pagkakaroon ng pananampalatayang may kalakip na gawa? Una pong suggestion ko, maganda po ito, nabasa ko ito, I was challenged. Nabasa ko yung book ni, nakalimutan ko yung author. Si Keller ata yun. Si Timothy Keller, Ministries of Mercy. Ayoko alam ni Alje yun, kasi mahilig magbasa to eh. So, yung Ministry of Mercy, meron doon, story siya binanggit, yung Samaritan. Sino nakakaalam ng The Good Samaritan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang po ang nakakaalam. So, yung iba hindi na po alam nila. Yung The Good Samaritan po, di ba, merong isang sino yung unang dumaan? Yung Levites, yung Pharisees. Di ba? So far I see. Nakita niya na. Nakita niya na, ang ginawa niya, umiwas siya ng daan. Yung pangalawa naman po, yung Levites. Anong ginawa ng Levites? Nung pare, yung punong saserdote, umiwas din siya. Ngayon, i-judge natin yung tatlong yon. Yung dalawa, yung naunang dalawa. Sabihin natin, mga plastic tong mga to. Diba? Pero if we are in that situation, ano kayang gagawin natin? How do we apply yung pananampalatayang may kalakip na gawa? Ngayon, basahin po natin, ano ba yung konteksto nung Jericho Road na yon? Yung Jericho Road po is full of robbers at mga crags. Pag sinabing crags, C-A-R-G-S, yung mga crags po, yung mga nagtutuli sa mga bato. So, yung mga, it's a good place for hiding. Parang sa panahon natin ngayon, ito yung modern Tondo. Sa panahon natin ngayon, modern Tondo po. So, sino po nakapunta ng Tondo na rito? Wala pa. Ako nakapunta na kasi ng Tondo nun eh. Sa Moriones. So, nakita ko yung gulo doon. Nakita ko yung kasi nung time na yun, nung pumunta kami, medyo nag-aano kami noon na yung lumang buhay ko pa, nanliligaw ako. So, nakita ko yung gulo ng Tondo. So, naalala ko tong Jericho Road na to. So, yung Pariseo, siguro naisip niya na makita niya yung lalaki, maaaring patay na to. Maaaring patay na to. At maaaring yung mga humold up dito, yung mga robber, andyan lang sa palipaligid, sa mga crags, nagtatago. Yung Levites naman, legalistic ang approach niya. Sa mga Levites po kasi, kapag patay na ang isang tao, hindi nila pwedeng galawin because they will be ceremonially unclean. Siguro nung time na yun, may service pa siyang gagawin para sa templo. So, hindi niya ginawa. Whatever reason, mali po. Pero ngayon, i-apply natin sa ating modern time. Kasi, sabi nga ni Pastor, sa kanya, napakadaling magbigay yung sa wallet niya. But giving your time, kasi practical ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang naman yung pera ang pinag-uusapan dito eh. Kasi kung pera lang, hindi lahat ma-apply natin to. Diba? Being a friend to a brother or sister who are in need. Sa totoo lang po minsan, sa church, hindi po sa church na ito doon sa church na inaatinan ko, yung pastor ko nag-preach siya noon,
Nakakalungkot lang pong isipin, at bago po siya nawala, because bago pala yan, meron kakilala akong pastor, pastor siya ng isang malaking denomination, hindi ko na pababanggitin ko ng pangalan ng church. He was involved in sexual immorality. Pero, bago siya na-involved sa sexual immorality, pumatol siya sa isang member ng isang church. Merong sign na siyang pinapakita. Parang nagbiblink na yung kanyang spiritual indicator na he was in trouble. One time nag-preach siya noon, sinabi niya, sa church nangyayari kasi, yung kamusta ka na is just a form of greeting. Hindi mo naman talaga kinamusta yung tao para alamin mo kung ano talaga yung nangyayari sa buhay niya. Sa US po kasi, sa Amerika, pagka sinabi ka ng how are you, talagang ang dating sa mga kanunon is kinakamusta mo sila. Kaya one time nung nagpunta yung sinasabi kong pastor, nagpunta siya sa US, nasanay siya na form of greeting nga yung how are you? How are you? Nainis siya, yung kano. Sabi yung gano'n. These Filipino are very yung interrogative daw. Kasi ang dating kasi sa kanya, pupunta siya ng post office, sabihin niya pa kung ano yung mga gagawin niya. Di ba? Pero, as a Christian, i-analyze natin yung word na how are you? Kamusta ka na? Galing ba talaga sa puso natin yon? Or is just a form of greeting? Sa totoo lang po, doon sa church na inaatinan ko, grabe yung matinding problemang dumating sa amin ni Joy noon. Ginamusta kami nung isang tao. Sabi niya gano'n, kumusta ka na? Nung nagkasalita pa lang ako, talagang gusto ko na ibuhos, mag-outpour ng yung tawag dito ng nararamdaman ko sa sobrang bigat na nga. Alam mo, biglang umalis sila yung excuse me Sabi ko, parang nabastusan naman ako dito sa taong to. Galatians chapter 6 verse 9 to verse 10. Puntahan po natin yung Galatians chapter 6 to verse 10. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin, verse 10, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya, especially those who are in the household of the faith. Diba? How's your work? Kamusta po ang ating mga gawa? Kung babalikan natin yung Santiago chapter 2, bilanggit rin dito about sa kapatid. Di ba? Ito po ay hindi lang yung paggawa ng mabuti. Hindi lang po ito yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ano ba yung view natin when it comes to Christianity? We're not called by God to be comfortable. We are not called by God to satisfy ourselves. We are called by God and we are saved by God so that we could bless others, so that we could comfort others, so that we could comfort those people who are in need. Ayan po ang pananampalatayang may kalakip na gawa. That is practical Christianity. Show me your faith without works, and I will show you my works I will show you my faith through my works. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo sa umagang ito. Dalangin po namin na yung mensaheng ito hindi lang siya manatiling mensahe, bagkus we may apply it in our life. Dalangin po namin yung pagiging Kristiyano namin, we could show it in a practical way kung saan makikita ng tao that the world will know that we are truly your disciples. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.